nakakatakot maging biyenan ito si Annabel Rama. Grabe si Tita Annabel, 'di ba? Pero siyempre maghuhusga lang tayo kung ano yung nilalabas niya sa social media. Pero kasi yung image niya na nilalahad niya sa publiko siyempre nakakatakot talaga, 'di ba? Yung pakialamera, mahadera, palaaway, kahit sa mga manugang, 'di ba? Katulad na nga lang nito, nagparinig na naman daw siya kay Sara Labati, according to reports. So dito, meron tayong nakuhang write-up galing sa isang reliable na source. Ang sabi, meron daw post dito si Tita Annabel tungkol daw sa Barbie doll at saka sa Chucky doll. Sino si Chucky doll? At sino si Barbie doll? So it's quite obvious na ang tinutukoy niyang Barbie doll ay walang iba kundi si Barbie Imperial na jowa ngayon ni Richard Gutierrez, no? Bakit ko nasabing jowa? According to OG Diaz. Si OG Diaz and then sabi na officially, exclusively dating daw ito si Barbie at saka itong si Richard Gutierrez. So wala namang masama kasi feeling ko naman amicable yung agreement ni Sara Labati at saka ni Richard Gutierrez na they can go out with anyone. Ewan ko kasi parang gano'n naman, parang wala namang pakialam din to si Sara Labati na eh. 'Di ba? Parang they have moved on with their lives. Although nung umpisa ng kanilang paghihiwalay ay nakita naman natin na parang si Richard yung hindi nakaka-move on. Ngayon, parang okay na sila sa estado ng kanilang mga sitwasyon sa buhay, ganyan. Parang maganda yung co-parenting setup nila eh. Sila na rin yung nagsabi, 'di ba? Si Sarah nag-press release na rin na okay naman sila being co-parents to their children. And okay naman 'yon. Ang hindi lang kasi maganda dito is imbes na tahimik na, may mga ibang tao pa na palalalimin pa yung sugat, kumbaga, 'di ba? Kasi ganito na nga yung nangyaring damage dito sa mag-asawa ay susulsulan mo pa. 'Di ba? So, mainam siguro na parang maganda daw talaga na sa relasyon ng mag-asawa yung walang nakikialam na ibang tao, especially yung mga relatives. Kasi talagang mas nakakagulo pa yan. So, going back dito sa ginawa ni Tita Annabel na palagi kasi si Tita Annabel nagpaparinig sa social media. Naalala niyo ba yung Devil Woman? Tapos, meron pang isang interview wherein sinabi niya na tungkol sa gastador, na yung isa trabaho ng trabaho, tapos yung isa lustay ng lustay. Diba? It's quite obvious naman kung sino yung mga tinutukoy niya doon sa mga yun eh. Ang point dito is, Tita Annabel, ba't ayaw mo huminto? Nawa ko kay Sarah kasi gano'n na nga yung kinahinatnan. Tapos siya pa yung nabubuli. Although, tingnan nyo, dahil sa ginagawa ni Tita Annabel na to, ang daming nagtatanggol kay Sarah. So sabi dito, may panibagong pasaring si Tita Annabel. Sa hindi nito pinangalan ng Chucky na gustong makalaban ni Annabel doll. Si Chucky ay isang demon doll mula sa sikat na classic horror movie na Child's Play. Noong 1988, si Annabel naman ay possessed doll ng Annabel film series. Sa Facebook post niya noong nakaraang June 5, di ko alam hindi ko pa na-check tong post na to, pero since this is from a reliable source, I suppose this is a legit information. Sabi niya sa Facebook nitong Miyerkules, June 5, 2024, nag-post si Annabel na nakakaintrigang pasaring. Mababasa sa kanyang post, hoy, yung walang magawa sa buhay, tumahimik na kayo kasi si Annabel doll hindi lalaban kay Barbie doll. Maganda, maputi at makinis. Ang gusto makalaban ni Annabel doll ay si Chucky. Alam nyo na kung sino. Ha ha ha, happy ka na. So, ang dami nag-comment ng mga netizens, ang dami nagtanggol dito kay Sarah. Ang sabi nung iba dito, si Sarah po ba yan, yung munting prinsesa? Tapos makikitang nireplyan ni Annabel. Nag-reply daw si Annabel doon. Sabi niya, hindi siya prinsesa, pakawala siya. Ayan, nandiyan yung screenshot. Sabi niya, dinipensahan din tuloy ng isang netizen na nakapag-screenshot ng comment na yon. Sabi niya, hindi tamang pagsalita ng masakit na salita si Sarah, lalo na't itong ina ng inyo mga apo. Sabi niya ganon. Pakawala daw yung daughter-in-law niya. Nanay ng mga apo mo, sasabihan mo ng ganyan, ibang klase.
Sara Labati, you deserve all the respect. Unfollow na lang agad sa mga ganitong tao. Grabe, alam nyo, kakatakot mga ganitong ano, no, biyanan kasi nananahimik ka na, bigla ka pang guguluhin. Hindi mo lang kung anong gusto sa buhay. Kung ako yan, sa totoo lang ko ako yan, kukumprontahin ko yung anak niya. Kahit hiwalay na kami, kahit ba sabihin mo na hindi na kami in good terms, no? Pero pagsasabihan ko lang na sabihan mo yung nanay mo, ah. 'Di ba? Kakaloka. Tita Annabel, nakakaloka ka. Ang hirap pong maging biyenan. So alam niyo yun, meron din kasing mga talagang ganitong ugali na biyenan. Swertihan lang na talaga kapag yung biyenan mo malumanay, ganyan-ganyan. Pero usually kasi kapag halimbawang yung yung biyenan mo ay intrimitida, mata pobre, ganyan. So, mahirap talagang makisama sa mga gano'n. Minsan mamatahin ka pa 'di ba? Eto na nga, ayan, nagkakaroon din ng gulo ang kani-kanilang mga pamilya. Itong pamilya ni Sara Labati at itong pamilya ni Richard Gutierrez ay nagkakaroon din ng gulo. Nagdamay-damay na kumbaga dahil nga sa hindi ko alam kung ano yung pinag-ugatan ng hiwalayan, pero according to Tita Christy Fermin ay nag-umpisa daw to nung nanakit daw physically itong si Richard Gutierrez kay Sara Labati. Tapos ito si Sara nakatakas ng bahay nila, tumakbo kay Ellen Adarna for help. Kasi magkapit-bahay daw si Ellen at saka si Tita Christy. So, yun daw yung scenario nun. Ever since then, hindi na din naging maayos. At alam nyo, tama lang yan. Kasi mahirap na kung bibigyan pa ng second chance ni Sara Labati ito si Richard na gano'n na naumpisahan ng manakit. 'Di ba? So, talagang tama lang yun na hindi na niya binigyan ng second chance. I'm sorry para sa mga naniniwala dito na hindi tama yun dahil may mga anak na maapektuhan, ganyan. Kasi hindi naman natin nalalaman behind closed doors kung ano talaga yung nangyayari. Malay ba natin na hindi lang na physical abuse ito si Sara para gumive up ng ganun-ganon. Alam naman natin na very much in love din ito si Sara kay Richard Gutierrez, 'di ba? Nasaksi tayo kung paano yung naging relasyon nila, 'di ba? So siguro kaya din nagkaroon na ng last straw itong relasyon nila dahil hindi lang siya na physically abuse. Yun na yung last straw, kumbaga yung physical. Pero hindi natin alam, baka na-verbal abuse din siya. So ayun lang. Nakakalungkot na may mga ganitong senaryo na hiwalayan yung mag-asawa, lalo na pag kinasal, pero wala tayong magagawa kasi ganun talaga ang buhay. So thank you so much for joining me and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!